Ang multo sa tulay. May isang lumang tulay sa labas ng bayan na matagal nang hindi ginagamit dahil luma na at delikado. Sinasabing marami nang namatay doon noon pa man, kaya iisa ang sabi ng mga tao. Kapag dumaan ka sa tulay na iyan tuwing alas 12 ng gabi, mag-ingat ka sa mga sasabay sa iyo. Isang gabi, umuwi ng huli si Carding galing sa ibang baryo. Wala na siyang masasakyan at malayo pa ang lalakarin. Kaya pinili niyang daanan ang lumang tulay para umikli ang daan. Habang naglalakad siya, narinig niya ang mga yabag ng paa na kasabay ng kanyang mga hakbang. Tumingin siya sa gilid at nakita niya ang isang babae na nakasuot ng itim na damit, nakayuko at tahimik na naglalakad kasabay niya. Akala ni Carding ay isa rin itong manlalakbay na umuuwi ng gabi. Magandang gabi, Binibini. Bati ni Carding at hindi sumagot ang babae. Patuloy lang ito sa paglalakad, nakayuko pa rin. Napansin ni Carding na parang lumulutang ito at wala siyang naririnig na tunog ng sapatos nito sa mga kahoy na tabla ng tulay. Malayo pa ba ang pupuntahan mo? Tanong niya ulit. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang ulo. Ang buhok nito ay nakatakip sa buong mukha at ang boses parang nagmula sa ilalim ng lupa. Dito lang, sa ilalim, nakatira ako. Biglang humangin ng malakas at umusok ang paligid. Nang maglaho ang usok, wala na ang babae. Pero naramdaman ni Carding ang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Parang hinihila siya pababa, papunta sa ilalim ng tulay. Nakahinga siya ng maluwag nang makatawid siya sa kabilang dulo. Mula noon, hinding-hindi na siya muling dadaan doon kapag gabi na. Sinasabing, ang mga nakakasalubong ng multo sa tulay ay hindi na nakauuwi pa.